Patuloy at malalakas na pag-ulan ang bungad sa unang Lunes ng buwan ng Setyembre kasunod ng pananalasa ni Tropical Storm Enteng sa malaking bahagi ng Luzon. Si T.S. Enteng na nanatili sa coastal areas hanggang pantanghali pahapon ng Lunes ay mas napaigting at napa-intensify ang lakas at epekto nito na nagdala ng malalakas na hangin at pag-ulan bukod pa sa mabilisang pagtaas ng tubig na nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ulat ng National Weather Bureau na Pag-asa, alas 2 ng hapon nang tinumbok at naglandfall sa Kasiguran Aurora si Enteng makalipas ang matagal na pananatili sa katubigan ng Camarines Norte nitong Lunes ng umaga. Batay sa Track and Intensity Forecast kay T.S. Enteng, mabagal nitong tinatahak ang pakanlurang bahagi ng Luzon at nang naging pananatili nito sa katubigan bago maglandfall ay ang dahilan ng patuloy na pag-intensify nito. Base sa monitoring ng Pag-asa, posible itong mag-intensify pa bilang severe tropical storm sa Miyerkules at malaki rin ang tsansa na maabot ang peak ng isang typhoon category bandang Huwebes o Biyernes. Bunsod ng epekto ni Enteng, mabilis na tumaas ang tubig at lumubog sa baha ang ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Metro Manila, mga kalapit na probinsya, maging ang Visayas kabilang na ang Camarines Sur. Dahil din sa inaasahang epekto ng bagyo sa bansa, maagang nag-anunsyo ang Malacanang ng kanselasyon ng mga klase sa Metro Manila na sinundan kalaunan ng suspensyon sa mga karating na lugar maging ng kanselasyon ng trabaho sa gobyerno. Apektado rin ang masamang lagay ng panahon ng mga paliparan at sea trips dahilan para makansela muna ang mga flights na nagresulta sa bahagyang pagka-stranded ng mga pasahero. Ayon sa Philippine Coast Guard, may mahigit 2,000 pasahero ang na-stranded sa mga pantalan dahil sa kanselasyon ng mga biyahe. Samantala, kinukumpirma pa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga ulat na mayroong 2 individual na nasawi sa Central Visayas sa gitna ng hagupit ni Enteng bukod sa 10 individual na nasaktan mula rito. Sa ulat ng NDRRMC nitong Lunes ng hapon, mahigit 60 mga individual sa Central Visayas ang apektado na ng sama ng panahon kung saan mayorya nito ay nananatili sa mga evacuation centers. Sa kasalukuyan, wala pang pinal na dato sa inisyal na bilang o halaga ng pinsala ni Enteng pagdating sa mga infrastruktura at agrikultura. Sa kabilang banda, nakahanda naman na ang Department of Social Welfare and Development para sa mga ipamamahaging food packs at relief aids na nagkakahalaga ng 970 million pesos para sa mga nasalanta ng bagyo. Kung hindi na magbabago ang bilis at direksyon ng pagkilos ni Enteng, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga na patuloy pa ring lalakas bago tuluyang lumabas ng bansa. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.